Sa produksyon, malakas ang kooperasyon. Katuwang ng mga magsasaka, ang pamahalaan at pribadong sektor. Dadagdagan ang kaalaman sa kabuhayan. Sa negosyo, pahuhusayin ang kakayahan. Hello po, ako po si Ed Paul A. Abil and I am currently managing Ed's Farm. Ang ginagawa po namin dito ay nagpaparami po or production ng baka, kambing at iba pang mga klaseng hayupan. Bago po ako nag-start mag-farming, isa po akong engineer. Nag-graduate po ako bilang manufacturing engineering sa Mapua University sa Intramuros, Manila, and then nag-experience po ako for 2 years sa isang manufacturing company na nagtrabaho po ako bilang isang production analyst. So ito pong farm namin, nag-start kami January 2020 and then hindi po namin dinedevelop until naging isa po siyang production farm. Isa din po ako sa beneficiary at panalo sa bilang isang provincial awardee sa Kabataan Agribiz Challenge. Sa ngayon po, ang farm na ito ay isang family business at family-owned farm lang po. Sa ngayon po, ang mga produkto na nandito sa farm ay mga inahing baka, mga inahing kambing, at mga pabo. So ang aim po talaga namin dito sa farm ay makapag-produce ng mga magagandang baka at kambing na pwede namang maibenta ang karne nito sa murang halaga na maganda ang quality. Parte din sa aming kagustuhan na mangyari dito sa farm ay mga best practices namin, yung mga nagawa naming mga pamamaraan o pamamalakad sa loob ng farm ay pwede naming ma-share sa mga ibang farmers, mga backyard farmers or farmers association. Nakapag-encourage sa akin na mag-start ng farming ay yung tatay ko dahil siya ay mahilig din sa farming at simula nung bata pa ako ay lagi niya akong sinasama sa ibang lupa namin o sa ibang farm. Simula nung bata ako hanggang nag-high school ako at college ako, hindi talaga nawawala sa isip ko ang pagpa-farming. Nagkataon lang na nung nagtatrabaho na ako sa Manila, nag-start din ang pandemic, kaya nakapagpasya ako na umuwi na lang at mag-start din mag-farming. Isa din po ako sa mga nabigyan ng beneficiary sa agriculture dahil isa sa pagkapanalo sa Kabataan Agribiz na nakatulong sa akin na makapagbigay ng dagdag puhunan, at dahil doon nakabili po ako ng baka at mga equipment at mga irrigation equipment para dito sa farm. Bago po kami nag-start para makapagsimula dito sa farming namin ay nagtulong-tulong ang aming pamilya sa tulong ng aking mother and sister na makapagpundar sa halaga na 1.5 million para lang makapag-start dito sa farm. Sa pagkapanalo ko din po sa Kabataan Agribiz, ito naman din po ay nakatulong sa amin sa pagbili ng mga irrigation equipments, mga ibang mga equipment na necessary sa farm namin at including yung mga baka at mga kambing din po sa farm. During the development ng farm namin, naka-encounter po kami ng mga problema, major problems dito po sa farm. Unang-una po sa lahat ay yung farm to market road namin. Yung lupa po namin ay patag pero ito po ay nasa isang elevated area. Dahil po dito, ano-mano po namin inaakyat yung mga supplies namin na animal feeds or fertilizers at yung mga pagbenta o pag-akyat ng mga livestock. Sa ngayon, ako din po ay nag-a-apply sa ACPC na sa Kaya Loan para makapag-start ako ng road opening ng farm to market road dito sa farm namin. Pangalawa po naming na-encounter na problem ay yung during the development of the farm is yung pag-clearing namin sa field. Dahil dati po, itong lupa na ito ay punong-puno ng mga kahoy at malalaking bato. Nasolusyonan po namin yun dahil humingi din po kami ng tulong sa local DA office na maiakyat yung traktor nila para makatulong sa amin sa pag-clearing sa mga kahoy, sa pagtanggal ng mga bato upang kami po ay makapagsimula, makapagtanim ng mga napier grass. Pangatlo po ay na-encounter namin ay yung manpower problem dahil madami po sa empleyado namin dati na hindi po sanay sa pagsasaka, kaya papalit-palit po ang tao namin, kaya retraining po ulit kami ng tao. So para hindi po sila palipat-lipat ng trabaho bago sila tumagal dito sa farm, ang ginagawa ko po sa kanila ay una,
nilalagay ko sila sa trabaho na saan sila nag-e-enjoy. So from there on, dahil nag-enjoy sila sa trabaho nila, dun ko din na-develop o ginagawa ng plan para tumagal sila dito sa farm. Pang-apat naman po na problema na na-encounter namin ay yung pag-procure namin ng livestock. Dahil nagsisimula pa lang kami, yung knowledge din namin sa pagtingin sa mga livestock ng baka o kambing ay mababa lang din. Kaya nung nagsimula kami, nakabili kami ng mga kambing na pangit ang genetics, pangit ang quality, pero sa tulong ng mga technician sa local DA office ay unti-unting papaganda namin ang aming mga quality at stocks dito sa farm. Panglimang problema naman po na aming na-encounter ay yung pagbili ng mga farm equipments. Dahil nga po sa social media na ngayon, maganda po yung mga advertising, pero minsan pagdating ng mga equipment dito sa amin ay hindi naman maganda ang quality o performance ng machine. Kaya ginagawa naman namin ay sinisigurado namin na pinupuntahan yung mga fabricators or yung tagagawa ng equipment. Kaya po kami dumating sa ganitong stage sa pagpa-farming dahil may sinundan din po kaming mga plano o mga phasing plan. So ang ginawa po namin dito sa farm ay unang-una ay sinegregate, sineparate at nilinis po yung buong area. Nag-decide kami dahan-dahan para makapagsimula magtanim ng Napier dun sa mga area na saan pinakamadaling magtanim. Dahan-dahan din po kami nag-expand sa nagparami ng aming mga baka at mga kambing base lang din sa na-produce naming Napier. Araw-araw po akong umaakyat dito at nagmamonitor sa mga tao upang masigurado po na lahat ng ginagawa ay tama, lahat ng ginagawa ay efficient at lahat ng ginagawa ay nag-a-add ng value sa farm. As of now po, ang natamnan na namin ay nasa 2 hectares of Super Napier grass. At kapag ito naman ay fully grown at nakapag-silage kami, ay kaya naming magpakain ng halos 20 baka at halos nasa 100 na kambing. Sa ngayon po, para sa marketing strategy namin, ay halos mga traders o mga nagkakarne ng mga livestock na mga baka at kambing ang mga pumupunta. Sila na mismo ang mga pumupunta dito sa farm dahil alam nila na mga binibenta naming baka at kambing ay malalaki, malululusog at may quality talaga. Dahan-dahan din po namin ine-expand yung marketing namin sa mga kakilala ko po na yung iba na nagtatrabaho sa mga restaurants o may mga restaurants. Ini-introduce ko din po na in the near future, which is part din ng target namin sa farm, ay makapag-start din po kami na makapag-produce ng karne ng baka. So nakapag-contribute naman positively ang farm sa communities around Negros Oriental or dito focusing dito sa Sibulan. One is challenging the prices of meat and supply of cattle meat and goat. So with this farm, of course, nag-i-improve kami sa heads namin and sa livestock, ay kaya namin itong ibenta at a cheaper price na with quality and maganda yung quality ng meat namin. Pangalawa ay with this farm, nakapagbigay din kami ng mga trabaho sa mga gustong mag-apply dito, lalo na sa mga jobless sa within this community sa Sibulan. Pangatlo naman ay yung mga neighboring lots dito, mga neighboring lot owners dito sa farm, ay ini-encourage ko din na magtanim ng mga forages na pwedeng kainin ng baka at kambing at binibili ko naman sa kanila yung mga tinanim nila at a reasonable price. So instead na idle yung lot nila, walang ginagawa, ay may patutunguhan at may kaya pa silang maipasok na income. Isa din sa aim namin dito sa farm ay makapag-produce ng mga quality na baka at malalaking baka at kambing. Dahil sa ganyan, ay pwede ding i-take advantage ng mga local communities o local na backyard farmers na makapag-kasta ng mga baka nila at mga kambing para sila naman ay makalahi ng mga gagandang baka at kambing. Para naman sa mga local community namin, kahit papano naman po ay nakapagtulong ang farm na ito sa kanila. Unang-una po lahat ay sa pamamahagi ng mga libreng pananim from the Super Napier or yung mga Madre de Cacao, Madre de Agua, ay libre po namin binibigay sa mga gustong magtanim. Mga gusto tumingin at gustong matuto sa mga ginagawa namin dito, ay libre namin tinuturuan at pinapasyal dito sa loob ng farm. Para naman sa gustong mag-engage into farming or into agriculture, ang una-una ko pong maipapayo at ang pinaka-importante kong maipapayo ay dapat may passion kayo sa pagpa-farming at may vision kayo kung anong gusto nyong mangyari sa pagpa-farming nyo. Vision na pang matagalan of 10 years, 20 years from now, na
ang inyong pagpa-farming or inyong pagsasaka ay naka-benefit, kaya ding magbigay ng benepisyo sa mga local communities, sa mga kapitbahay nyo, sa farm nyo, o sa bansa natin sa Pilipinas. Isa din sa may papayo ko ay take advantage sa technology talaga. Take advantage in modernization talaga. Dahil unang-una sa lahat, nakaka-generate tayo ng savings within the farm when ang ginagawa natin ay with regards to technological advancements sa farming natin at gumagamit tayo ng mga modernong equipment and mga machineries. Kumapit muna sa pinakamalapit na agricultural office o na nasa city nyo, municipality ninyo, dahil sila po ay unang makapagbigay ng mga technical support, trainings, free trainings at mga recommendations para sa farm o anong klaseng farming ang gagawin ninyo. Nagpapasalamat ako sa una sa lahat sa ating Panginoon dahil binigyan tayo ng magandang panahon, binigyan tayo ng knowledge para makapag-start at makapag-develop sa farm na ito. Pangalawa po ay binibigyan ko ng pasalamat ang aking nanay at kapatid at mga tito ko sa pagbigay ng suporta sa akin sa advice or financially at sa pagtiwala sa akin na maitayo tong farm na ito. Pangatlo naman po ay nais kong pasalamatan ng aking mga empleyado o mga tao dito sa farm dahil sila ay nagtatrabaho ng maayos, nagtatrabaho ng matino at nagtatrabaho ng walang bahid ng kasamaan dito sa farm. At lastly, nais ko pong pasalamatan ang Department of Agriculture dahil from their technician to their local offices to the regional offices up until sa mga competitions and supports and trainings ay naibigay po nila lahat sa akin dito at naitulog po lahat talaga sa akin dito sa farm. Ayan, sa negosyo pahuhusayin ang kakayahan, angkop at bagong teknolohiya, subsidyo, patubig at infrastruktura.